Ako lang ba yung may kakilalang merong gustong umutang, pero mas mukhang mapera pa sa'yo? Makikita mo pa sa mga posts na gala dito, gala doon, shopping dito, shopping doon. Tapos de caption pa na deserve mo yan. Yes, Day, deserve mo talaga ma-short sa budget. Sobrang tipid ko nga dito sa bahay at sa sarili ko, tapos ipapautang ko lang sa gastador. Tapos sa totoo lang, ang hirap-hirap sumingil. To the point na ikaw na lang ang mahihiya. Noong bago-bago pa lang kami mag-asawa sa Japan, na-experience din namin na mangutang sa kakilala. Pero ako on time talaga akong magbayad. Bakit? Kasi ang mindset ko, kapag on time ka magbayad, makakaulit ako. Like, makakautang ako ulit. Kasi hindi naman natin alam ang takbo ng buhay. Hindi naman tayo laging meron. Ganon din naman ang kalakaran sa loan company, 'di ba? Like kapag good payer ka ng ketay, ng mga car loans, ng mga credit cards, makakautang ka pa ng mas more na amount. And makakaulit ka. Dapat ganun din natin ingatan yung trust na binigay sa atin ng kaibigan or ng mga nagpapautang sa atin. Kung sinabi mong ganitong petsa. Kung hindi ka makakapagbigay sa pinramis mong date, dapat mag-contact ka, makiusap ka sa inutangan mo. Na like, hindi ako makakapagbigay ng ganito, ganyan. Wag naman po yung parang hangin lang kayo, parang invisible, parang wala na kayong maalala, tapos i-block nyo pa. Kasi po, sa amin din mga nagpapautang, nahihiya din po kami mag-update or magtanong kung saan na yung bayad. Kasi nga, ine-expect namin na magbabayad kayo sa date, sa time na pinramis nyo sa amin. Bago lang ako nagpautang ng friend. Kunting halaga lang naman. Ako kasi, once na nagpautang ako, hindi po ako makulit. Hindi rin naman kasi ako nagpapautang kapag hindi ko sariling pera at yung sobra ko talaga. Nagpapautang lang ako ng halaga na kapag hindi ako mabayaran, okay lang sa akin, ganun. But then, of course, naka-collateral kasi yung trust and friendship. So, as much as possible talaga, ayoko talagang nagpapautang. Kasi, hindi ko pa na-experience na nagpautang ako at nagbayad ng on time. The feeling is really disappointing. Kasi you trust the person, you trust the words na binitawan niya na ganito ang promise. Tapos even meron kang sariling problem or pinagdadaanan, pinakinggan ko pa rin yung problema niya, naawa ako, and nag-extend ako ng help. But in the end, parang ako pa ang na-stress. You know guys, wala naman masamang mangutang. For me kasi normal lang na bibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Meron talagang part sa buhay natin na gigipitin tayo ng Panginoon. Kasi meron siyang tinuturo sa atin. And we should be thankful sa mga taong tumutulong sa atin, willing tumulong sa atin financially sa mga panahon na naghihirap tayo. Lalo na sa mga nagpapautang na hindi nagpapatubo. Kaya yung kahit yung kapalit na ibibigay natin sa mga nagpapautang sa atin, sa mga nagtiwala sa atin, kahit yung pagtupad na lang ng mga binibitiwan natin mga promises. And sa mga inday and dodong na parang naging routine na ang pangutang kada buwan dahil laging short sa budget, lalo na sa mga maluluho, ito ang paalala ni Ate Cha, live with your means. Kung hindi pa natin afford ang iPhone 15 ngayon, malay mo next year. Magmumura na siya and ma-afford mo na siya. Konting tiis-tiis lang. Bye!